technology na ginamit sa pagbuo ng pelikula? Ang ginamit namin ay computer, lapis, papel, pintura, Photoshop, at saka After Effects. Yun yung okay. Adobe After Effects, yun yung software. Yun yung Pero is this the first time na sa local cinema na yung ganong style or parang meron na nata before? Well, in past MMFFs, we've had full animation films. There's Dayo, and there is RPG Metanoia. I guess the only difference is this one has humans. Kung parang yung hybrid film yung yung pelikula namin. In fact, yung film namin has been accepted in full animation film festivals and live action festivals. So parang pumapasa siya in both categories kasi 50-50 talaga siya. Paano kinonceptualize yung story? Ano lang, kasi gusto lang namin talaga gumawa ng napakasimpleng love story pero lalagyan namin siya ng mga halimaw. So yun lang talaga siya. Parang take something very simple and wrap it in something unusual. Yun yung Yeah. So, 10 years po in the making? Over 10 years actually. Over 10 years. Over 10 years. Mas madali lang namin sinasabing 10 years kasi but really it's been over 10 years. Yung very, very first short story was written in 2002. The very, very first script was written in 2004. We shot in the first time in 2005. Tapos, halos na kumpleto namin siya ng 2007 but our actress couldn't finish the film anymore. Then we had to look for a new actress in 2009. We found Rian in 2009. We reshot everything in 2010. And then, yun, post-production for 6 years. Yung principal photography, ilang days or months? A little under a month. From between January 2010 and February 2010. So parang 1 month lang. And then yung post, dun talaga yung matago. Yung matagal. Yung sobrang tagal. The reason being kasi nga konti lang pera namin at saka konti lang tao namin. So parang film like this should be done by mga 300 or 400 people pero we only had about 4 or 5 people. Yung paglalagay nung sa animation, ano yun? Naka-drawing ba siya bago siya kinunan or after nyo na lang nilagyan ng ano? Parang bago kami nag-shoot, you can find resources. Search mo, may article actually on Rappler na ang ganda ng pagkakakompile niya. Nung tawag namin doon concept art. So kahit na blue screen kami nag-shoot, na walang laman yung studio, pinapakita ko dun sa mga artista yung, ito yung magiging itsura ng background. So na-drawing siya beforehand. So alam nila kung ano yung laman ng mundo. And then, saka nyo na lang, sa post nyo na lang. Pinagsama. Ganun. So parang unti-unti siyang, meron kaming rough, kumbaga parang thumbnails, rough muna na artwork, tapos yun yung guide, tapos unti-unti namin pinupulido ng over the years. Ganun yung ginawa. Ano yung, kasi meron na rin akong napanood na parang ganito yung style, yung Manang Biring, saka yung... Well, si Manang Biring would be more of parang kasi siya. I don't think we're of the same style kasi yung tao nila mismo, parang pinasadahan ng filter. Alam mo yun, parang sila nagmumukhang drawing. Ito yung tao is separate, 'di ba? Parang we go into animation, full animation, but not hindi namin ginagalaw, kunyari sila Rian. Sila Rian remain as themselves. Yun yung difference naman. Then how about yung difference naman nito sa ginamit sa Tik-Tik? Mas closer kami doon. Okay. Yun yung mas kamag-anak. Manang Biring nasa ibang siya, mas closer to sa Tik-Tik. Ang difference lang niya is we add kunyari, yung Tik-Tik is more of action. Ito ginamit, usually, yung ganyan na style, 300, ano pa ba, Sin City, at saka mga Japanese na mga na yung katulad ng Cashern, usually for the action genre, yun yung naging parang bali namin na ikabit sa love story, yung ganyan na style ng paggawa ng pelikula. Okay. Sino po yung nagsulat? Si Charlene Sawit Esguera, siya nagsulat ng Third Party. At saka si Carla Ledesma, Filipino siya na nagde-direct din sa Australia. Siya yung may ginawa siyang pelikula in The Tunnel, pinakaunang pelikula na funded by crowdsourced siya, tapos released kaagad-agad sa torrent. Tapos yun, interesting yung project na yun. Parang the very first film na direct to torrent yung ginawa niya. Isa Australian film. Tapos at tumulong din ako towards the end magsulat. So tatlo kami basically na Pero ang pinakaugat ng story si Charlene Sawit Esguera.
Ano po yung nauna? Yung script or yung visuals? Short story muna siya ni Charlene, tapos based dun sa short story, gumawa ng concept art, mga rough sketches. Tapos yun, sabay siya dinevelop. Yeah, okay. So parang sa comics din pa. Very, yung very style. comics yung approach niya talaga. Okay. Kumbaga parang kung pag makita mo yung script namin, ay yung storyboard namin, dalawa, ganyan siya kakapal, Biblia siya. So parang script, tas drawing, script, drawing. So, Okay. So we really needed that kasi dahil nga blue screen yung shoot namin. Ewan ko kapag makakuha ka ng press kit, meron din mga blue behind the scenes, makita mo na ano yung style ng pag-shoot niya. Sino po yung in charge sa post-prod? Ako din. Ikaw din. Hindi. Maliit lang kami na kumpanya. Okay. So binuo ko lang yung kumpanya actually, para sa film. So nag-hire ako ng mga fresh grads, tapos dahil sa tagal namin magtrabaho, may pamilya na sila, may ganun So, ako yung punong abala. Okay. So last na lang, why should people watch your film? Kasi sulit siya panuorin, at saka masaya siya, at mag-aalabang yung puso pag pinanood mo siya. At sana ganun din yung nadama mo habang pinapanood siya. Okay. Pa-invite na lang po. December 25 po, manood kayo ng Saving Sally all over Metro Manila and some cinemas in the provinces. So, supportahan niyo po kami sa pinakaunang araw kasi otherwise, Hunger Games kami. Thank you. Okay.